Magandang araw guys, and welcome sa ating channel. Sa video na ito, magpapalit tayo ng steering rack end ng ating sasakyan. Pero bago tayo magpatuloy, dapat siguraduhin muna natin kung sira na ba o kung kailangan na bang palitan yung steering rack end natin. Kaya stay tuned guys, dahil sa video na ito makikita nyo kung paano papalitan yung steering rack end natin, paano malalaman kung sira na nga ba yung steering rack end natin. Makikita nyo rin kung ano yung paraan para hindi na natin i-align yung ating tie rod end. Sa video na ito guys, Toyota Fortuner yung papalitan natin ng rack end. Pero huwag kayong mag-alala dahil pare-pareho lang naman yung proseso sa pagpapalit ng rack end sa ibang mga sasakyan. Una, iangat natin yung sasakyan gamit yung jack, tapos lalagyan natin ng jack stand para safety tayo habang tinatanggal natin yung rack end. Now, habang nakaangat yung ating gulong, ito na yung pagkakataon natin para malaman natin kung sira nga ba talaga yung rack end natin. Yan, kakalugin natin yung gulong. So kung nakikita nyo, yan, kalog siya. So ibig sabihin sira yung rack end natin or yung tie rod end natin. So ayan, kung titingnan natin sa loob habang kinakalog natin, makikita natin yung tie rod end okay pa, pero yung rack end natin kalog na. Yan. So ayan, dahil na-confirm na natin na sira talaga yung ating rack end, so ang gagawin natin is tatanggalin natin yung ating gulong para magkaroon tayo ng magandang access sa pagpalit ng ating rack end. So ayan, may magandang access na tayo. So ang susunod nating tatanggalin is yung dalawang clip ng ating rubber boots. Iaangat lang natin yung clip niya gamit yung flat screw para pwede pa natin gamitin yung clip ng ating boots. Tatanggalin din natin yung isang clip gamit yung plier. Tapos bubunutin natin yung rubber boots niya para makita natin ang rack end. So ayan na, ito na yung rack end niya. Kung makikita nyo, kakalugit ko, kumakalog na sa yan. Yan yung dahilan kung bakit lumalagotok ang ating manubila at saka yung ating pangilalim. Okay guys, tatanggalin na natin yung ating rack end. Una, gagamit tayo ng 27mm open wrench para pang kontra. Tapos liabitobo para sa ating rack end. Pasensyahan nyo na guys kung medyo rusty na yung ating liabitobo. Now iikotin natin ang liabitobo counterclockwise para matanggal natin yung ating rack end. Napakadali lang guys. Tapos ang susunod natin gawin is luluwagan natin yung jam nut nya gamit ang 22mm open wrench. Luluwagan natin siya, iikotin natin siya clockwise. Yan. Pagkatapos nating luwagan, lalagyan natin ng electrical tape kasi yung electrical tape natin ang magsisilbing marker o palatandaan para sa pagkabit natin ng bagong rack end. Now ginawa ko ito guys para hindi na tayo mag-a-align mamaya sa bago nating rack end. Now pagkatapos nating markahan yung ating rack end, ikotin natin siya clockwise all the way hanggang sa matanggal na yung ating rack end.
Tapos yung sa kabilang side naman, iikutin natin siya counterclockwise para matanggal na natin yung ating rack end. Tapos ang susunod natin gawin is tatanggalin natin yung jam nut para mabunot natin yung rubber bolts niya. Tapos sa pagkabit guys, i-reverse lang natin yung proseso kung paano natin tinanggal. Ikutin clockwise yung sa steering rack side. Tapos pag dumikit na, lalagyan natin ng pang kontra 27mm open range, and then yung liabitobo. Siguraduhin lang natin guys na mahigpit siya, kasi ito yung naglilink galing sa ating manubila punta doon sa ating gulong. No, ito yung kagandahan guys kung tayo mismo yung nagkakabit, kasi nakakasiguro tayo na talaga pulido yung ating ginagawa. Tayo mismo yung naghihigpit, kaya nakasisiguro tayo na talagang mahigpit yung ating ginagawa. Now, pagkatapos nating higpitan yung sa steering rack side nya, dito na naman tayo sa tie rod end side. Iikutin muna natin yung ating manubila clockwise para papasok sa loob yung ating rack end. Pagkatapos, itutun natin yung ating rack end at saka yung ating tie rod end. Tapos itutulak natin yung ating wheel hub, sabay ikot doon sa ating rack end. Yan. Ayan. Ikutin natin siya hanggang didikit na yung retainer nut natin at saka yung ating tie rod end. Now, kung naalala nyo kanina, yung habang tinatanggal natin, kinakamay lang natin kasi maluwag na yung rack end natin. So ito guys, kasi bago siya, so napakahigpit pa, kailangan natin gamitan ng tools. Yan, ikutin natin siya hanggang magdikit na yung nut at saka yung tie rod end.
So ayan, dumikit na siya. So ang gagawin natin is ihigpitan natin yung jam nut niya. Ikutin natin siya counterclockwise. Ang susunod na gawin is ibabalik na natin yung clip ng ating boots, inner at saka yung outer. Siguraduhin lang natin guys na may kabit natin ng mabuti ang clip ng ating rubber boots para hindi makapasok yung dumi doon sa ating steering rack. Kasi kung makakapasok ang mga dumi doon sa ating steering rack, so may posibilidad na magli-leak yung ating power steering kasi masisira yung ating oil seal. Then, pagkatapos higpitan, hilahin natin yung boots para makakasiguro tayo na talagang kumakapit siya. Pagkatapos ikabit yung inner clip, itong outer clip naman, and then ready to go na tayo. So ang ikakabit natin is yung gulong na lang natin. So ayan guys, sana may natutunan kayo sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-hit yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Maraming salamat.